Ang problema po sa Ukraine, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng banta sa seguridad ng daigdig. Bakit? Kasi po meron ng aktwal na putukan. Hindi gaya dito sa nangyayari sa ating bayan sa South China Sea na puro girian. Yun po, hundreds of thousands na ang namamatay sa panig po ng Russia at sa panig ng Ukraine. At ito po ay putukan sa Europa na kauna-unahang nangyari mula po yung digmaan sa Yugoslavia at matapos po ang pangalawang pandaigdigang digmaan. Ano pong bakit po naging delikado itong gerang ito? Dahil ang Russia po ang pinakamaraming nuclear arms, no? At syempre, habang nahihirapan ang Russia na matalong tuluyan ng Ukraine, tumataas yung banta ng paggamit ng nuclear weapons. Kaya nga po, ang takot ni President Trump ay talagang po pwedeng maging hudyat ito sa pangatlong pandaigdigang digmaan dahil pag gumamit ng nuclear weapons ang Russia at kapag talaga nagtulungan ang mga NATO laban sa Russia, syempre, hindi naman natin naasahan na papayag na lang na magipit ang Russia, gagantiyan at gagamitin niya ang kanyang nuclear weapons. Hunger for power. It will divide the nation. Pero ngayon naman po, ang pag-usapan natin sa Spokes Hour, ano po ang implikasyon ng naging karanasan ni President Zelensky ng Ukraine nung siya ay talaga naman pong sinabon ni President Trump sa White House. At sinabi ni President Trump na una-una, ingrato itong si Zelensky dahil hindi nagpapasalamat sa tulong ng Amerika nung sinabi niyang nag-iisa lang ang Ukraine na linalabanan ang Russia at pangalawa. At talagang ang ginagawa ni President Zelensky ay siya ay sumusugal na magkakaroon ng pangatlong pandaigdigang digmaan. No? At siya ay hiningi na umalis ng White House at hindi tuloy natuloy yung inaasahan ng marami na pirmahan kung saan ibabayad ng Ukraine yung kanilang mga rare earth metals kapalit ng patuloy na tulong pinansyal ng Amerika sa Ukraine. Well, ano ba ho ang problema sa Ukraine? Ang problema po sa Ukraine, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng banta sa seguridad ng daigdig. Bakit? Kasi po meron ng aktwal na putukan. Hindi gaya dito sa nangyayari sa ating bayan sa South China Sea na puro girian. Yun po, hundreds of thousands na ang namamatay sa panig po ng Russia at sa panig ng Ukraine. At ito po ay putukan sa Europa na kauna-unahang nangyari mula po yung digmaan sa Yugoslavia at matapos po ang pangalawang pandaigdigang digmaan. Ano pong bakit po naging delikado itong gerang ito? Dahil ang Russia po ang pinakamaraming nuclear arms, no? At syempre, habang nahihirapan ang Russia na matalong tuluyan ng Ukraine, tumataas yung banta ng paggamit ng nuclear weapons. Kaya nga po, ang takot ni President Trump ay talagang po pwedeng maging hudyat ito sa pangatlong pandaigdigang digmaan dahil pag gumamit ng nuclear weapons ang Russia at kapag talaga nagtulungan ang mga NATO laban sa Russia, syempre, hindi naman natin naasahan na papayag na lang na magipit ang Russia, gagantiyan at gagamitin niya ang kanyang nuclear weapons. Sa kaalaman ng lahat, no, para sa kaalaman ng lahat, mas marami pong nuclear weapons ang Russia kaysa po sa Estados Unidos. Nangunguna po sila sa numero ng nuclear weapons. Now, bakit importante itong nangyayari sa Ukraine at kay Zelensky sa Pilipinas? Kasi bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng daigdig, talaga naman pong Amerika ang numero unong sumusuporta sa Ukraine laban sa mga Ruso. Pero ngayon po nakikita natin na itong si President Trump ay nakikipag-usap ng kapayapaan kay Putin, diretso sa mga Ruso at hindi na dinaan sa Ukraine at sa mga Europeans na natural namang kaalyado ng Amerika pagdating dito sa usapin ito. Ibig sabihin, gumagawa na ng sariling hakbang ang Amerika para mapatigil ang gera. Bakit? Dahil sila naman talagang gumagastos sa gerang yan. No? Parang $450 billion na ang nagagastos ng mga Amerikano sa gerang yan at hindi naman malinaw kung anong interes ng Amerika dyan. Kaya nga, naisa na nilang makuha yung rare earth minerals ng Ukraine, kabayaran doon sa mga nagastos ng Amerikano sa gera dyan. No? Now, kung ihahambing natin sa Pilipinas, ang inaasahan ni Marcos Jr. ay itong
concern ng Amerika na magkaroon ng mas malaking impluwensya ang China, gaya ng impluwensya ng Russia sa Europe, ay siyang dahilan para suportahan ng mga Amerikano ang gobyerno ni Marcos Jr. Tandaan ninyo ha, bilang kandidato ang Marcos Jr. nangako na pagpapatuloy ang pulisiya ni Presidente Duterte na magkakaroon ng independenteng panglabas na relasyon, independent foreign policy, kaibigan ng lahat, pero kalaban ng wala namang kahit sino. Pero matapos ang kanyang naging talumpati sa United Nations at matapos na nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan ang Marcos administration sa State Department, sa Department of Foreign Affairs ng Amerika tungkol dun sa tagong yaman na hinahanap ng korte sa hukuman bilang kabayaran sa mga paglabag ng karapatang pantao ng kanyang ama na si Marcos Jr., mukhang nagkaroon ng deal ang Amerika at ang Marcos nang susuportahan nila ang Marcos administration kahit ganong siyang kabulok bilang isang presidente, basta ang Pilipinas ay kakampi ngayon sa China na kinukonsidera ng Biden administration na pinakamalaking banta sa Amerika. Well, mukhang nagbago na po ngayon talaga ang ihip ng hangin. Kasi unang-una, hindi na po tinitingala o hindi na kinatatakutan ni Trump ang China bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng Amerika. Sa katunayan, inimbitahan niya ang President Xi para umattend ng kanyang oath-taking ceremony. Hindi nakarating pero pinadala ang Vice President ng China at nagsabi na si President Trump na kauna-unahan niyang biyahe sa abroad ay sa China. Ibig sabihin, bagamat meron talagang unahan sa panig ng Amerika at ng China pagdating sa kalakalan, nakita na ng Presidente ng Amerika na hindi banta sa seguridad ng Amerika ang China. Siya ay banta sa ekonomiya pero alam din nila na meron silang mutual dependency. Bakit? Kasi ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika, ang China ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika, at alam din naman ng mga Chino na ang Amerika din ang pinakamalaking merkado nila. So hindi talaga po pwede na maglabanan yung dalawa dahil pag sila yung naglabanan, talaga namang magkakaroon ng mutual distraction sa isa't isa. So ngayon, pinapakita at sinasabi talaga ni Trump na nais siyang magkaroon ng mas mabuting relasyon sa panig ng China at ng Amerika. Anong prueba rito? Nakapag-usap na sila sa telepono. Kung hindi ako nagkakamali, 2 beses na sila nakapag-usap sa telepono. No? At inaayos na nga yung pagbisita ni Trump sa China. Now, itong nangyari kay Zelensky, talaga namang siya ay na-shock. Dahil sa mulat-mula, abay pinanindigan ng Amerika ang Ukraine dahil siya ang lumalaban dun sa kinukonsiderang pinakamalaking banta ng Amerika, which is Russia, dahil mas maraming nuclear weapons ang Russia. Pero ngayon nakikita natin na ayaw nang suportahan ni President Trump ang mga Ukrainians dito sa giyera ng Russia kasi nga hindi niya nakikita kung ano nahihita ng Amerika doon sa ginagastos niyang bilyong-bilyong dolyares sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine para makalaban sa Russia.